Ping Lacson na mayroon nag-o-offer ng isang hakbang ng civilian military junta. Dapat po magpaliwanag dito si Senator Ping Lacson gaano ito katotoo. Kung hindi ito totoo, wala akong ibang nakikitang motibo kundi Ping Lacson is playing with the so-called information operations, or ito po ay taktika sa mga psychological warfare that you are making public mind conditioning so that the policy direction or the immediate intervention decision of the government will be given justification, lalo na po kung ito ay mga hakbang na gumagamit ng medyo mataas na antas ng kapangyarihan like state of emergency declaration and possibility of martial law, dahil nga may binubulgar ngayon si Ping Lacson na kwento na may nag-offer sa kanya na sumama. Ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito patungkol po sa inihayag po ni Senate Pro Tempore na si Panfilo Lacson itong linggong ito na meron daw pong mga nag-uudyok sa mga Armed Forces of the Philippines para i-destabilize ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan po, nakasulat dyan sa Bante News Online. Pwede naman nyo tignan po yan sa Facebook. Search nyo lang po kung gusto nyo makita yung mga reaction, messages, nandun po lahat. So sabi niya, merong inuudyukan ang militar. Sa akin nga, meron ngang may nag-uudyok. Ayun po ang sabi ni Lacson. At gusto civil military junta. May mga nagme-message sa akin na mga retired military. Hindi ko nga muna babanggitin ang pangalan. Dinidedma daw niya nga. Ayun. So yun po ang mga binanggit niyang salita patungkol dyan sa mga sinasabing destabilization. Pero ayan, ipapasok po natin si Ka Eric para ipaliwanag niya po kung ano yung sinasabi ni Senador Lacson, no? Yan. Bago po ang lahat yan, bago po tayo sana po huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe, no? Sa ating munting channel. Isang subscribe lang po, masayang-masaya na tayo. At tapos po, direkta na tayo kay sa mga paboritong love song ng mga ating mga pagnanakaw na mga politician, no? Yung iba dyan. Alam naman natin kung sino yung mga magnanakaw na mga politician dyan. So may mga kanta tayo para sa kanila, yung mga love song nila, no? Yun. Pagkatapos nun, diretso na po tayo sa kay Ka Eric, no? So eto na po. Direkta na tayo. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo. Nang dahil sa hangarin nyo na makuha ang gusto nyo, kulang pa ba ang sahod nyo? Kaya kayo nagnanakaw. Di ba kayo nahiya? Lalo na sa ibang bansa. Tayo ay nagkagulo dahil sa gawain nyo. Sana ay managot kayo. Ayan po, no? Narinig yun na naman po yung ating mga love song, no? Love song para sa ating mga politician na mahilig magnakaw sa kaban ng bayan, no?
So anyway, bago po ang lahat dyan, rekta na tayo kay Ka Eric. Hi! Kumusta mga kababayan? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Pag-usapan po natin itong ibinulgar ni Senator Ping Lacson na siya daw ay inoferan o naimbitahan para bumuo ng isang civilian military junta sa gitna ng krisis pangpolitika ng ating bansa. Ibig sabihin po, hindi susundin ang saligang batas but instead ay magbubuo ng isang Council of Leaders na binubuo ng mga military, representative ng business groups at iba pang mga sektor na wala sa saligang batas at hindi susundin ang constitutional line of succession. Kung totoo po ito, seryoso po yun sapagkat yan po ay isang illegal proposal at paglabag sa saligang batas. Hindi dapat po ibinulgar ito ni Senator Ping Lacson. Hindi po ba? And then pag-usapan din natin, sino itong super bilyonaryo na siyang tumawag kay Executive Secretary Lucas Bersamin na tanggapin na ang katotohanan na dapat na siyang umalis bilang Executive Secretary ni Marcos dahil mayroon nang na-appoint at wag nang bumalik pa bilang Executive Secretary. Ano ang influence nitong taong ito na super bilyonaryo? At ito rin po ang itinuturo na financier ni Ping Lacson at ni Tuta Soto nung eleksyon at mukhang ito ang isa sa power player sa loob ng gobyerno ni Marcos pero nasa labas. Gets po natin? At malaking mga negosyo nito nag-i-involve na mga port terminal services, ano? Letter E and R ang apelyido, ang initials. Ito daw ang tumawag na milyonaryo kay Lucas Bersamin upang ang pagbabago sa rigudon ng mga posisyon sa Malacanang. Very powerful daw ito na ang initial ng super bilyonaryong ito ay E at R. Kayo na po ang magdagdag kung sino po ito na napaka-powerful, napaka-poderoso na walang magagawa itong isang executive secretary at mukhang kaya nitong paikutin ang gobyerno ni Marcos to the point na kaya niyang rendahan si Ping Lacson. Wow! At mukhang dito nanggaling ang biglang pagsirit ng net worth and assets ni Ping Lacson na ngayon ay mahigit na 240 million pesos ang declared net worth ni Lacson sa kanyang salin mula sa around 10 million lang yata. Biglang naging 240 million pesos ang kanyang net worth sa salin niya. Ngayon, ito din po ang itinuturo na involved sa pagkontrol ng mining industry, power industry, and mga casino resorts. Wow, mukhang may ideya na kayo, ano? Ito daw ang super bilyonaryo na nasa likod ni Marcos. At bata niya rin ito, si Vince Dizon. Kung kaya, lahat halos ng galaw ni Marcos at ng gobyerno nito at nila Romualdez nakokontrol nitong isang super bilyonaryo na kung sa CPP, NPA, NDA pa ako noon, ang kategorya po niya ay Borgesia Comprador, Bourgeois Comprador class, isang nagaharing uri na kayang kontrolin ang ekonomiya, ang export-import at pati po ang strategic industries at kayang kontrolin pati ang gobyerno. Yon na hindi nila nagagawa noon sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Unahin po natin itong pahayag ni Senator Ping Lacson kung may katotohanan ang binabanggit niya that he was offered
to sit in the Council of Civilian Military Junta upang palitan ang gobyerno ni Marcos ng isang illegal, unconstitutional na grupo at wala ito sa saligang batas. O bakit hindi niya ibinulgar? Sino ang nag-offer? Bakit ino-offer sa kanya? At bakit hindi niya ipinailalim ito sa pag-aresto o kaya sa reklamo na equivalent po ito sa Seditious Act, sapagkat hindi ka naman makapagbuo ng civilian military junta kung walang component ng mutiny or kudeta. So, ibig sabihin po, may mga nakakausap siya na mga grupo na ang layunin ay palitan si Marcos at lumabag sa saligang batas at bumuo ng isang illegal na liderato na wala po sa anumang legal framework itong civilian military junta. If ito po ay seryoso na inihain kay Ping Lacson at siya bilang senador ng ating bansa, ay nararapat po na ibinulgar niya ito at gumawa siya ng karampatang hakbang legal upang ito po ay i-address ng batas. Subalit tahimik siya sa kung sino ang nag-offer, sino ang mga involved. Di po ba? Hindi kaya ito ay gimmick? Ito ay isang psychological operations o ang tinatawag na information operations upang i-float, palutangin ang naturang ideya para po magkaroon ng batayan ang gobyerno ni Marcos na gumawa ng mga extraordinary na mga hakbang kagaya po ng pagdideklara ng possibility ng state of emergency o kaya ng martial law upang maging batayan itong ulat ni Ping Lacson na mayroon nag-o-offer ng isang hakbang ng civilian military junta. Dapat po magpaliwanag dito si Senator Ping Lacson gaano ito katotoo. Kung hindi ito totoo, wala akong ibang nakikitang motibo kundi Ping Lacson is playing with the so-called information operations, or ito po ay taktika sa mga psychological warfare that you are making public mind conditioning so that the policy direction or the immediate intervention decision of the government will be given justification, lalo na po kung ito ay mga hakbang na gumagamit ng medyo mataas na antas ng kapangyarihan like state of emergency declaration and possibility of martial law, dahil nga may binubulgar ngayon si Ping Lacson na kwento na may nag-offer sa kanya na sumama at bumuo sila ng civilian military junta to power grab, mag-agaw ng poder sa gobyerno at pababain at tanggalin si Marcos sa kapangyarihan at wag sundin ang nakasaad sa saligang batas that when the president is removed or resigned or when the president steps down from power, the constitutional line of succession is uupo ang vice presidente bilang magiging presidente. Yan po ang may legal na batayan na sa constitutional framework. Ngayon, ano ang motibo ni Ping Lacson kung bakit niya pinapalutang itong sinasabi niyang inihain sa kanya ang mungkahi na sumama sa power grab para bumuo ng civilian military junta, which is an illegal act. Does Ping Lacson moving towards, or is he moving towards the laying of the grounds, inilalatag ang mga batayan sa posibleng paggamit ni Marcos ng mga extraordinary na kapangyarihan na pwede niyang gamitin bilang presidente, the like of a declaration of a state of emergency sa ating bansa to the point of existing declaration of martial law under his term. Ito ba ang direksyon at motibo
kung bakit inilahad ito ni Ping Lacson. Kasi kung totoo ito at hindi pang psychological operations, hindi lang pang information operations for public mind conditioning, edi dapat ibinulgar niya sino-sino, anong mga grupo ang nag-offer sa kanya, at dapat kung kinakailangan ito ay mapaimbestigahan at makasuhan ng nararapat dahil ito ay isang hakbang na unconstitutional, bakit hindi niya ginawa? Yan. Pangalawa, ang civilian military junta po ay kagustuhan ito ng CPP, NPA, NDF na palutangin para magkaroon ng confusion na tinatawag nila Transition Council o tinatawag nilang ad hoc leadership coalition body, transisyon sa panibagong pagbubuo ng gobyerno na wala si Marcos at wala si Vice President Sara Duterte. Formula po yan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives. Walang pinagkaiba po yan sa binabanggit ni Senator Ping Lacson na civilian military junta, which ang kapareho nilang paralel, ang epekto niyan power grab outside of the Constitution. Ayan po, habang pong nakikinig po tayo, break muna po tayo ng konti at reaksyonan po natin. Ayan po, nasabi niya po ay patungkol nga yung sinabi niya po ni Senador Pampilo Lacson tungkol dun sa mga naghihikayat daw sa kanya. Yun. Pero dito pinapaliwanag niya nga kung totoo yun, dapat inaksyonan na kagad ni Senador Pampilo Lacson. Kasi ano po yun destabilization at hindi po alabag sa konstitusyon. So dapat po kung totoo yung sinasabi niya, ginawa na po ni Senador Pampilo Lacson yun. Yun po dapat ang gagawin niya. Pero bakit ayaw niyang gawin? Yan ang hindi natin alam kung merong mga strategy o anong ibig sabihin yan. Ang mga Pilipino ay naguguluhan dahil sa mga ganyang ano po yun, yung mga patutsada, mga salitang mga hindi natin alam. Sana kung merong ganun, diretsa para wala nang diba? Wala nang keme-keme. Kaya yung ngayon, nag-iisip yung mga ibang tao kung meron talagang mga mamayan, kung meron talagang totoong sinasabi si Senador Lacson, no? Pero kagayang sinabi nga ni Ka Eric, ang masaya po diyan ay ang CCP, NPA, NDF. Kasi po gustong-gusto nila yan yung gulo, 'di ba? Ganun po ata ang mas gusto nila yung mga parang nalilito na talaga yung mga tao kasi ganyan po talaga hindi po nila gusto yung maayos, no? Yan. So bago po natin ibalik kay Ka Eric, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share sa ating munting channel. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. And so therefore, they are going to deny the constitutional line of succession by denying the Vice President to become the next successor President sakaling umalis at bumaba sa kapangyarihan si Ginoong Marcos. So medyo makikita natin ang gimmick, no? Dito sa mga political maneuverings na inilalatag ni Ping Lacson. Tumutugma din po ito sa malabo ngunit delikado na proposal ng CPP, NPA, NDF for a consensus coalition body at hindi susundin ang nakasaad sa saligang batas. Magkapareho po ang epekto niyan. Ibig sabihin po, tatapakan at ibabaliwala ang konstitusyon. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon po ng possibility of massive and continuing civil unrest. At hindi magiging stable ang ating pangpolitikang kalagayan kung ang mga pagkilos ng iba't ibang grupo ay lumalabag at nakalabas
sa framework ng constitutional line of succession to the power of the President. Ayun. So ang mayroon pong katungkulan at responsibilidad na magpaliwanag nito si Ping Lacson. Antayin po natin kung ito ba ay pang psychological warfare o totoong inoffer sa kanya at ito ngayon ay gagamitin as a motivational basis para gumawa si Marcos ng hakbang na pwedeng maging mapanupil at mapang-abuso sa malayang karapatan ng mamamayang mapayapang magtitipon upang ipetisyon ang kanyang resignation at upang i-address ang malawakang iskandalo at krimen ng korupsyon at pandarambong. So yun po noon, narinig na po natin si Ka Eric. So alam niyo naman po yung mga DDS, hindi po gumagawa kasi ng gulo yan. Ang ginagawa lang po, sinisigaw. Yung gusto nilang sa rally na BBM resign. Talagang yun lang po. Ayaw nila po yung yung sinasabi nga niyong gulo, destabilization. Yan. Hindi po nila gusto yan. Kaya gusto nila kung bababa man si BBM, nasa maayos na sitwasyon, no? Yun lang po ang gusto ng mga kapwa naming DDS. Hindi yung gulo ang hinahanap po namin. Hinahanap po namin diyan yung bababa po siya na tama ang lahat po, walang gulo, walang ano po. Yan po ang ibig sabihin ni Ka Eric o kami mga DDS, no? So, i-comment nyo rin po sa comment section kung sino po yung sinasabi ni Ka Eric na parang siya ang umahawak sa di umano. Parang siyang di umano ang umahawak sa ating gobyerno, pangulo o pati na kay Ping Lacson dahil daw sila ang sumuporta ng halalan. No? So, kilala nyo naman siguro yun. Ang initial ER, no? ER po ang initial niya. So siya po ang may, parang sabi nga niya, siya may-ari ng mga shipping port dyan natin sa ating bansa, no? Anyway, i-comment nyo na lang po sa comment section kung ano pong sasabi nyo para yung boses nyo po marinig, no? I-comment nyo po sa comment section. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga nanood at sa mga lahat po nating mga subscriber, lalo na sa mga bagong subscriber din. Maraming salamat. God bless.